Magandang umaga sa inyo lahat. So, magbasa po tayo ng Biblia. So, doon po sa Proverbs 22 verse 4. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So, yung po, piece po yan ng Proverbs 22 verse 4. So, paliwanag natin yung kaulugan nito. So, alam natin na may karunungan ang sanlibutan. Ngunit, binabaliktad ng talatang ito na binasa natin ang karunungan ng mundo. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nanggagaling sa kayabangan o kapangyarihan, hindi sa pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos. Ang pagpakumbaba ang nagbubukas. Tandaan natin na ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng ating puso sa karunungan. Tandaan natin yan na mahalaga ang pagpapakumbaba. Okay? At ang pagkatakot, so hindi lang pagpakumbaba, kasama na rin ang pagkatakot. So ang pagkatakot sa Panginoon ang nagtutuwid ng ating mga prioridad. Diba? So, saan galing yung karunungan dapat? Ay nagbubukas yan sa ating puso. So, ang pagkatakot naman ay sharing nagdadala sa Panginoon, nagtutuwid sa Panginoon. So, nagtutuwid ng ating mga prioridad. So, mahalaga yung pagkatakot dahil ang Diyos mismo ang nagtutuwid ang ating unahin, ating prioridad. So, ang kayamanan, karangalan at buhay ay maaring magmukhang iba kumpara sa pamantayan ng mundo. Pero ang mga magmukhang iba kumpara sa pamantayan ng mundo, ang pagpapala ng Diyos ay mas mananatili at hindi kukupas. So, yun po yung parang comparison natin na. So, hindi natin pwede may kukumpara. Dahil kapag pinili nating lumakad ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, so inahanda natin ang ating sarili para sa espiritual na kayamanan na hindi mananakaw iman. Okay? Piliin ang pagpapakumbaba ngayon. So ngayon ang pagpapakumbaba, huwag tayong maging mataas, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. So, piliin ngayon ang pagpapakumbaba. Hindi bilang kainaan. So, ang pagpapakumbaba ay hindi yan tinutukoy na tayo ay mahina. So, hindi po yan. Sa Bible, kapag nagpapakumbaba ka at may takot ka sa Diyos, ay hindi ibig sabihin mahina ka, kundi bilang lakas na nakasandal sa Diyos. So, lakas po yan. So, dahil nakasakdal tayo sa Diyos mismo. Diba? Ang Diyos ang nagtutuwid sa atin. So, kailangan natin matakot tayo sa Kanya. Yan ang tama. At magtiwala na ginagantimpalaan niya ang mga tunay na paggalang.
So, yun lang po yung may share ko sa inyo.